Hello Leo, welcome to Like a Tarot. Ang reading natin ngayon ay ano ang kakaharapin nyo ng person mo itong taong 2024. Pero syempre, meron din para sa mga singles. Ang reading na ito ay general reading at guide reading lamang po, kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo napanood ang reading na ito, yon ang start ng 1 week reading para sa'yo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Angels and guides, please guide us. Ano ang reading para sa mga Leo? Ace of Cups, Seven of Pentacles, Page of Swords. Ikaw muna yung aalamin natin, mamaya yung person mo. Ang ibig sabihin ng mga cards na ito, yung mga tao ay malapit sa iyo. Yung humihiling sila ng makakabuti para sa iyo. Feeling mo blessed ka at saka maraming blessings na dumarating sa iyo. Naka-2 cards ka na marami kang pinaplano at saka nagpo-progress ito. Marami kang pangarap sa buhay at saka matalino ka. Ang ilan sa inyo nag-aaral pa lang, pero ang ilan nagagamit mo. Sa career, 2 cards na yung nagsasabi na pwede ka nang maghinay-hinay muna sa trabaho mo. Kasi successful na yung karir mo o kaya negosyo at saka secure. At saka base na rin sa mga cards, inaani or aanihin mo na yung mga pinaghirapan mo. At saka itong 3 cards na ito, nagkakasundo na meron pang paparating na blessing sa iyo. Naiintindihan mo na ba kung bakit ka pinaghihinay-hinay? Kasi may mga darating pa na kailangan mo ding bigyan ng atensyon. Sa mga single, may potential person kang makikilala na sa kanya mo isi-share yung mga blessings at saka yung goal na gusto mong makamit sa buhay. Magugustuhan ka ng potential person dahil sa pagiging seryoso mo at saka yung bang marami kang pangarap, plano sa buhay. At para naman sa ilang single, yung feeling na napaka-energetic mo at saka yung energy mo maipapasa mo rin sa iba. Itong 7 of Wands na additional card, katulad nitong Ace of Cups, kailangan mo pa rin ng suporta ng kapwa mo para mas lalo kang matuto at saka yung maging matapang. Kung nagbabahagi ka ng positibong energy sa iba, kailangan mo din. Yung opinion ng iba, isa rin sa magiging paraan para malagpasan mo yung mga challenges na darating. Sa mga nasa relationship naman, feeling mo blessed ka kahit na dumadaan man kayo ng person mo sa mahirap na sitwasyon. Nalalagpasan nyo ito. 2 cards na yung nagsasabi niyan na kailangan aksyonan nyo agad ng person mo kung ano man yung problem na dumating sa relasyon. At saka yung mga problemang dumating sa relasyon nyo ng person mo, yun yung nagpamulat sa'yo na kailangan mo talaga mag-focus din sa relasyon. Ito naman yung cards ng person mo. 9 of Swords in reverse, 7 of Swords, at Page of Wands. Sa cards na ito ay pinapakita na ang person mo nagkaroon siya ng personal na problema. Kung nangyayari pa ito sa kanya ngayon, kailangan niya itong harapin or kung hindi niya kaya, palipasin niya lang muna para hindi siya magkaroon ng stress or depression. At saka ang ilan sa inyo, masasangkot sa skandal ang person mo. Meron din kasing panlilinlang
na nangyayari sa situation or relasyon. Nagpaplano din kasi ang person mo kung paano niya haharapin or tatakasan ang problema na ito. Pinapakita rin sa mga cards na ang ilan sa inyo, nakadalawang cards na kayo ng person mo, na pareho kayong matalino, at saka meron ding travel na cards. Ang ilan sa inyo, pareho kayong estudyante ng person mo, at merong itsura ang person mo. Sa financial, kung nagkakaroon ng problema, masusolusyonan mo na ito. At saka nakadalawang cards ka na masipag ka, kaya aanihin mo na yung mga pinaghirapan mo at saka mas lalo pa tong uunlad. Dalawang cards na yung nagsasabi niyan, lalo na kung patungkol sa abundance. Ang ilang single, meron kang potential person na makikilala. Di ba nasabi ko nga sa mga naunang cards? Kung magkakaroon kayo ng karelasyon, panandalian lang. Kasi marami ka pang makikilala. Dalawang cards na kasi nagsasabi, hindi ka magsasabay ng relasyon, pero maraming panandalian. The Strength. Napapansin ko lang guys na ang trato nyo sa isa't isa ng person mo, kayo na talaga. Kaya lang, may twist itong reading nyo na ito. Ikaw yung magtuturo ng lesson sa kanya. Sa mga single, magkakaroon ka ng karelasyon na panandalian lang. Kasi, yun nga yung magiging daan para mapalapit ka sa soulmate mo. At saka, ang advice ng card na ito, nakadalawang cards ka na lakasan mo ang loob mo at saka kung kailangan palipasin muna, wag mo muna harapin. Yung mga challenges ba sa buhay. Kasi ang ilan sa inyo na panghihinaan ka. Kaya kung kailan yung timing mo, wag mo lang masyadong tagalan. Sakto pa itong Judgment. Pangalawang card mo na ito na kailangan mo nang i-release yung mga takot at saka wag mong husgahan yung sarili mo kasi sapat ka na. Isang card pa, Courage, na kailangan talaga ng lakas ng loob at saka maging totoo ka sa sarili mo. Pangalawang card mo na ito. Okay lang naman na magkamali. Ang importante, responsable ka na harapin mo ito. Sa mga nasa relationship naman, ituloy ko lang na merong sekreto na mabubunyag. Ang ilan sa inyo, nagsuffer ka ng todo kaya nai-stress ka. Kung maraming magandang nangyayari sa iyo, yun yung good karma mo. Ang ilan sa inyo nagkaroon ng trauma, pwedeng nangyayari ngayon or sa nakaraang relasyon. Ito muna yung angel number mo. Isa lang yung kukunin natin. 436. It is reminding you to be brave enough to deal with your problems, resolve your disputes, and have a happy life. Pang-apat na card na ito patungkol sa problem. Kaya kailangan mo talagang harapin at magtiwala sa landas na tinatahak mo. At ang advice ng mga cards para masolusyonan yung trauma ay kailangan ng communication, balanse, at saka effort. At saka ang advice pa ng mga cards, mas bigyan mo ng pahalaga yung relasyon na meron ka ngayon. Kasi yung natapos na or nakaraan ay wala ka nang magagawa dun. Lesson kasi yon na dapat hindi na maulit, kaya pahalagahan mo yung ngayon. Tumitilapon pa talaga yung cards mo. Knight of Cups, the High Priestess, at Five of Cups. Ito naman yung solutions kahit na marami na akong nasabi. Teka lang guys di ba marami na nga akong nasabing
solution at saka advices. Mukhang yung resulta yung pinapakita ng cards mo. Hindi talaga makakabuti na nagfo-focus sa nakaraan. Kasi kung noon yung person mo, binibigyan ka ng pagpapahalaga, mababaliktad na. Ikaw na yung magbibigay ng pagpapahalaga sa person mo. Pero yung person mo, pag-iisipan niya. Nararamdaman kasi ng person mo na meron kang sekreto. At ito yung ikinakalungkot niya. At may posibilidad na mauwi kayo sa hiwalayan. Dahil sa isa sa inyo nasangkot sa betrayal. Hindi kayo nagkahiwalay sa una dahil pinagbigyan ka, pero hindi na to natiis pa. Sa health, 3 cards na ang nagsasabi na good health ka. Pero iwasan na maging judgmental sa iba na baka merong virus na dala, hindi yun makakabuti sa pakiki-socialize mo. Sa mga single, 3 cards na ito nagsasabi na ang ilan sa inyo hindi mo gustong magkaroon ng pangmatagalan na relasyon kasi naaalala mo pa rin kung ano yung nagpasakit sa damdamin mo. Sa mga nasa relationship, kailangan klaro sa'yo maging seryoso ka sa relasyon mo. Kasi kung pinaglalaruan mo ito, sa huli ikaw din yung masasaktan at saka magsisisi. Ito naman yung bottom of the deck na Queen of Pentacles. Ang ibig sabihin nito sa hinaharap ay meron kang importanteng desisyon na gagawin. Mas pipiliin mo yung simple, stable at happy na kapalaran sa buhay. At ito yung pinaka-best decision na gagawin mo.